15 taon ng dakang, mga buhong mula sa kaharian ng Maxi sa loob ng hangganan ng dakang ay laganap. General Ye Wangshu ng dakang ay inutusang pumunta sa isa sa kanilang mga pinagtataguan upang iligtas ang mga bihag. Puntaw. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas. Si Ye Wangshu yan. Takbo. Paumanhin sa pagkantala. Lusob! Ang huling kuta ng kaharian ng Maxi sa dakang ay nawasak na. Isuko sila sa kawanihan ng superbisyon. Opo. Dalhin silang lahat. Mahusay. Ang kaharian ng Maxi ay pumatay ng hindi mabilang sa ating mga tao. Iniligtas mo sila. Tungkulin ko iyon. Ye Wangshu, pakinggan mo ang aking utos. Naglingkod kang may karangalan sa pagtatanggol ng kaharian. Ngayon ay itinatalaga kita bilang Komandante Genwei ng Dakang, namumuno sa 3 hukbo. Tinatanggap ni Ye Wangshu ang utos. Balita mula sa Qingzhou ay may mga kriminal na nakapasok, nagsasagawa ng mga scam at kumikitil ng buhay. Kung naaalala ko, ang iyong pamilya ay taga Qingzhou, di ba? Uwa. Sa loob ng maraming taon, nasa mga lihim na misyon ka, hindi makontak ang iyong pamilya. Magandang pagkakataon. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang makasama sila muli. At habang ginagawa mo iyon, imbestigahan mo ang bagay na ito ng lihim. Opo. Inay, ate. Bumalik na ako. Ako si Su Ninghai, gobernador ng Qingzhou, bumabati sa komandante. Batiin ang komandante. Bumalik ako para bumisita sa pamilya. Hindi na kailangan ng gulo. Ang aking pagkakakilanlan at kinaroroonan ay hindi dapat maibulgar kaninuman. Opo. Ipasa ang balita. Lahat ng patrol inspector sa Qingzhou, maging alerto. Hindi tayo dapat magkamali sa harap ng komandante sa anumang paraan. Opo. Lola Zo. Lola Zo, okay ka lang ba? Ikaw ay, Ako ito, Wangshu. Ate Jo, si Xiao Jiao mula sa kalusugan ng mahabang buhay ay nagbibigay ng itlog muli. Nakuha na naming lahat ang amin. Bilisan mo. kailangan ko nang umalis. Kailangan kong kunin ang aking mga itlog. Inay, nasa bahay na ako. Inay, Ikaw si Wangshu. Bumalik ka na sa wakas. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Na-aksidente ang nanay mo. Ikaw at ang kapatid mong babae ay hindi sumasagot sa telepono. Nagtayo pa ako ng memorial hall. nanay. Ako si Wangshu. Bumalik na ako. Pakiusap, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Tita Wu. Paano namatay ang nanay ko? Matanda na siya. Hindi naman siya nakakalakas. Lalong lumala ang sakit. Walang gamot na nakatulong. Imposible iyan. Noong umalis ako, ang nanay ko ay mayroon lang banayad na problema sa puso. Paano siya biglang nawala? Tita Wu, bilis. Alis na tayo. Mamimiss natin ang mga itlog kung hindi tayo aalis. Mahal, nakikiramay ako. Lalabas muna ako. Harina. Lahat, huwag kayong mag-alala. Lahat ay may tig-isa. Ang gamot na ito ay himala. Ginoong Wu. Ginoong Wu, bakit mo hindi kinuha ang iyong mga itlog? Hindi ako bumili ng gamot sa iyo. Kalimutan mo muna ang gamot. Mag-uusap tayo mamaya. Ang mga itlog, ilalagay ko na para sa iyo. Halika na. Ginoo, anong nangyari sa likod mo? Wala yon. Matagal ng problema.
Xiao Zhang, dalhan mo si Ginoong Wu ng isang kahon ng gamot. Sige. Ginoo, ang gamot na ito. Inumin mo muna ito. Hindi. Huwag kang mag-alala sa pera. Mag-aayos tayo mamaya. Umuwi ka at inumin mo. Mag-uusap tayo kapag gumanda na ang pakiramdam mo. Okay? Sapat na ba itong pera? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan magbayad. Kunin mo. Hindi ko maaaring kunin ang iyong mga bagay ng libre. Sige, okay. Xiao Zhang, dalhan mo ng 2 pang kahon. Sige. Eto, pare. Ang 2 kahon na ito ay regalo mula sa akin. Libre. Kung babanggitin mo ulit ang pera, magagalit ako. Xiao Zhao, masyado kang mabait sa akin. Mas mabait pa sa sarili kong anak na lalaki. Ginoong Wu, anong sinasabi mo? Salamat. Aalis na ako. Ingat. Lahat, huwag magmadali. Lahat ay may isa. Xiao Zhao, Tita Wu, nandito ka. narinig ko na may bagong padala ka. Ngayon, kukuha ako ng 10 kahon. Tita Wu, matapos mong inumin ang gamot last time, bumuti ba ang iyong sakit ng ulo? Napakabuti. Gaya ng sinabi mo, uminom ako ng 5 kahon. Ang aking sakit ng ulo, talagang nawala. Ang iyong gamot, ito ay mahusay. Eto, Tita Wu, inumin mo ang iyong gamot. Salamat. Ingat. Tara na. May balita mula sa Qingzhou na may mga kriminal na pumasok, nanloloko ng tao ng pera at kumikitil ng buhay. Ngayon, maghintay na lang tayo na kumagat ang isda. Kailan darating ang susunod na batch ng mga pandagdag? Darating? Darating sila sa loob ng 1 o 2 araw. Xiaobo, totoo bang kahanga-hanga ang gamot na ito? Siyempre, kahit na mabali ang iyong binti, gagana pa rin ito kung inumin mo. Pangpawala ng sakit hinaluan ng harina. Medyo kahanga-hanga, di ba? Wang ba? Dumating na ba ang premium ng insurance mula kay Tangwan? Oo, 300,000. Walang kulang kahit 1 sentimo. Ilipat ang 200,000 kay Chiang. Ang natitirang 100,000, hatiin natin sa ating sarili. 300,000? Ganoon karami? Ngayon, nakikita nyo na ba? Ang pagbebenta ng gamot ay maliit na bagay lang. Ang mga premium ng insurance ang tunay na pera. Ang mga matatanda ay tinuturing tayong parang sarili nilang mga anak, kaya binibilhan natin sila ng insurance. At ang benepisyaryo? Natural, pangalan natin. Kaya mong gawin yon? Ibig mong sabihin, ang gamot na ito ay nakakapatay ng tao? Pero paano kung may magkamali? Gago, paano makakapatay ng tao ang pangpawala ng sakit? Ang mga matatanda ay may iba't ibang sakit. Kapag hindi nila nararamdaman ang sakit, tumitigil sila sa pag-inom ng sarili nilang gamot. Siyempre, mamamatay sila. Huwag mag-alala, itong lugar na parang sinumpa, hindi magdudulot ng malaking problema. Kahit na may mangyari, nasa likod natin si Qiang. Kiyang, ano bang posisyon niya? Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi dapat. Puntahan at tingnan kung sino ang susunod na matandang mamamatay. Karapat dapat kayong mamatay. Hindi, sino ka? Anak ni Tangwan, Ye Wangshu. Ikaw ba ang anak ni Tita Tang? Bakit hindi ka agad bumalik? Noong pumanaw siya, iniisip ka pa rin niya at ng iyong kapatid na babae. Ang sinabi mo lang, narinig ko lahat. Anong narinig mo? Pinaghalo mo ang harina sa pampawala ng sakit at ibinenta mo sa mga matatanda. Pinapatay mo ang mga tao na parang damo. Pinatay mo ang nanay ko. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Tigilan mo yung sinasabi mo. Lehitimo ang negosyo ko. Tinuring ako ni Tita Tang parang sariling anak. Kung pumunta ka para imbitahin ako sa kanyang libing, pupunta ako para magbigay galang. Pero kung pumunta ka para magdulot ng gulo, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Akala mo kaya mo?
Ikaw naman. Lumayo ka. Pumasok ka sa bahay ko nang walang pahintulot. Sinaktan mo ang isang mamamayan. Isusumbong kita sa mga autoridad. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung sino ang kanilang arestuhin. Nangahas kang saktan ako? Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa akin? Wala akong pakialam kung sino. Sinaktan mo ako. Patay ka na. Tumigil ka. Hindi naman gaanong gumastos si Tita Tang dito. Ibibalik ko lahat. Ibalik mo. Ang buhay ng nanay ko. Ano ang maibabalik mo? Tangwan. Ang panganay na anak na babae ay nagtatrabaho sa malayo. Ang bunso ay nasa kolehiyo. Simpleng social circle. Mabait. Madaling lokohin. Walang panganib. Kumpirmado. Kamatayan. Nakolekt na ang insurance policy. 300,000. Ano bang mali ang ginawa ng nanay ko? Dahil lang mabait siya. At madaling lokohin. Hindi ako. Talagang hindi ako. Umatay ka dahil sa pera. Tigilan mo ako. Tama na. Isang tindero lang ako. Si Chiangge. Siya ang nag-utos sa akin. Tiangge? Oo, Sukikyang. Ang impormasyon tungkol sa mga matatanda. Ibinigay niya lahat sa akin. Sabi niya ang mga matatandang ito. Matanda at may sakit. Pinakamadaling pagkakitaan. Siya ang gumawa ng lahat. Wala akong kinalaman. Suki Chang. Nasaan siya? Talagang hindi ko alam. Sumusumpa ako. Siya lagi ang unang nakikipag-ugnayan sa akin. Si Suki Chang ay dapat mamatay. Ikaw. Hindi rin makakatakas sa batas. Oy. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Kiangge, may problema tayo. Ano? Isang babae ang nagpabagsak sa inyong lahat. Ang babaeng iyon ay iba. Hindi siya katulad ng ordinaryong tao. May background ba siya? E ano kung mayroon? Nandito ang tiyuhin ko. Kahit sino pa ang dumating, kailangan nilang yumuko sa akin. Mukhang pumunta siya sa iyo. Kapag nangyari iyon, siguraduhing turuan mo siya ng leksyon. Dalhin mo si Kuya Lee dito. Sabihin mo sa kanya na bukas ang selebrasyon. Iinom tayo. Ako ang maglilibre. Opo, Ginoo. Ginoo, ang grupo ni Sukikyang ay isang sindikato ng pandaraya na target ang mga matatanda. Napakabilis nilang gumalaw. Maraming krimen ang nagawa sa buong bansa. Maraming matatanda ang na-scam, tumigil sa pagpapagamot, at namatay. Gayunpaman, sinabi namin sa mga pamilya ang totoo. Ang grupong ito ay dapat na ang mga puwersang inutusan mo kaming imbestigahan, iyong mga dayuhang puwersa. Nanay. Dadalhin kita upang makamit ang katarungan. Anong ginagawa mo? Alam na namin. Narinig ka namin na makikipag-ayos ka sa mga manloloko na iyan. Isama mo kami. Hindi. Masyadong delikado. Isama mo kami. Hindi lang ito problema mo. Pinatay din niya ang tatay ko. At ang lola ko. Tama. Hahanapin namin ang katarungan.
Katarungan, 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 katarungan. Safe. Sabay tayong pumunta. Bakit ang daming tao? Sabi nila na lahat ng pamilya nila ay naloko ni Xiaobo. Kumuha sila ng harina bilang gamot, naantala ang paggamot. May mga namatay. Ngayon, nagpaplano silang hulihin ang mga manloloko at makipag-ayos. Harina? Paano naging posible iyon? Wangshu, nagkakamali ka ba? Okay naman ako sa pag-inom ng gamot na iyon. Tita Wu, mga manloloko sila. Huwag kang magpaloko. Hindi manloloko si Xiaobo. Siguro hindi ininom ng tama ng nanay mo ang gamot niya. Paano mo masisisi ang iba? Tita Wu, talagang mga manloloko sila. Imposible. Iniinom ko ang gamot na iyan araw-araw. Hindi ka naniniwala sa akin? Ipapakita ko sa iyo. Tita Wu, Dalhin siya sa ospital. Ang gamot ko. Magiging maayos ako kung iinumin ko ang gamot ko. Gamot! Gamot! Suki Xiang. Mga kaibigan, mag-ipon tayo ng pera. Tara. Tingnan natin ang mga taong ito. Matatanda sila. Kulang sila sa pagmamahal. Kaya tayo, bigyan lang natin sila ng pagmamahal. Tratuhin sila na parang sarili nating mga magulang. Maganda. Ako ang anak nila, kumbaga. Mga kaibigan, magsipag kayo. Ikaw ang susunod na sales champion. Masarap pakinggan. Siya. Eto, may gusto rin akong pasalamatan ng espesyal. Iyon ay ang kapatid ko, Liu De. Amo, nandyan na ang babaeng iyon. Sakto sa oras. Suki Xiang. Lumabas ka at mamatay. Kuya Qiang, ito ang anak ni Tang Wanye Wangshu. Yung mga nasa likod. Sukikyang, bayaran mo ang buhay ng tatay ko. Sukikyang, Sukikyang, bayaran bayaran mo mo ang ang buhay ng tatay tatay ko. Kaya yung mga matatandang iyon ang kanilang mga anak na nagmamalasakit. Kuya Liwag magmadali, ilang tao lang naman. Hindi mo pa kailangan sumali. Ano ba ang sinisigaw mo? Ye, Wang, Shu. Narinig ko sinira mo ang tindahan ni Xiaobo. Hindi pa tayo tapos sa isa't isa. At ikaw dumiretso ka lang sa mga kamay ko, ah? Ikaw pala. Pinatay mo ang nanay ko. Wala kang pakialam sa batas. Tinatrato mo ang buhay na parang basura. Magsisisi ka sa natitirang buhay mo sa piitan. Ano? Hindi. Ang pagkamatay ng nanay mo, walang kinalaman sa akin. Namatay si Tita Tang. Nasasaktan din ako. Nagluluksa ako rito, di ba? Bilisan mo, magsukob ka sa nanay mo ng 2 beses. Bilisan mo. Sukikyang, hayop ka. Darating din ang oras mo.
Suki Chiang, ngayon ay dadalhin kita sa hustisya. Naku, sobrang takot ko. Hayop! Ang mga ito ay nagkasala ng maraming krimen. Ako mismo ang hahakot sa kanila. Amo, sinabi ko sa'yo na matibay siya. Tama na ang usapan. Hindi ako naniniwala. Sa dami natin, hindi natin siya kayang talunin. Suki Chiang, bastardo ka. Marami kang pinatay. Bastardo. Ano pang hinihintay mo? Sige, iligtas mo sila. Lakas ng loob mo saktan ako? Mamamatay tao ka. Kaya sinasaktan kita. Ako. Ako ang sisihin? Ikaw dapat ang sisihin. Isipin mo gamit ang sarili mong konsensya. Karaniwan, nagmamalasakit ka ba sa nanay mo? Sa wakas nakabalik ka, may problema ang nanay mo, at hindi sumagot ni ikaw o ang kapatid mo sa telepono. Shuer, doon sa labas. Alagaan mong mabuti ang sarili mo at mag-ingat ka. Komandant, sa mga nakaraang taon, naglilingkod ka sa mga lihim na misyon para sa bansa. Wala kang pagpipilian. Huwag mong pakinggan ang walang kwenta niya. Suki Chiang, ginamit mo ang harina bilang gamot. Naantala ang kanilang paggamot. Dinaya mo sila para pumirma sa malalaking insurance. Nagdulot ng maraming kamatayan. Lahat ito ay krimeng may parusang kamatayan. Ako? Krimeng may parusang kamatayan? Inaakusahan mo ang iba. Kahit man lang kailangan mo ng ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Nasaan? Walang pag-asa. Ngayon, sa ngalan ng lahat ng namatay na matatanda, hinihingi ko ang hustisya. Lijay, tulungan mo ako. Lakas loob kang gumawa ng gulo dito. Patay ka na. Sino ka? Siya ay... Rango ng Qingzhou Martial Arts pangatlo. Li Yude, Kaya may master kang sumusuporta sa'yo. Kaya pala hindi ka natatakot. Lige, patayin siya. Ye Wangshu ako. Si Li Yude, hindi nananakit ng babae. Pero ngayon, ikaw lakas loob mong apihin ang mahihina dito. Inapi ang mga inosenteng tao. Ako, si Li Yude, ay kailangang kumilos para sa langit. Komandant, hayaan mong ako ang bahala. Arestuhin silang lahat. Li Fei, ang iyong apat na hari ng langit hindi siya matalo. Ano ba ang pinagmulan niya? Kahit sino man siya, ngayon, lahat sila mamamatay dito. Mag-ingat. Okay ka ba? Kaya mong tumanggap ng suntok mula sa akin. Ang galing mo naman, pero hanggang diyan ka lang. Ang yabang mo. Qingzhou walang may kakayahang katulad mo. Sino ka? Hindi mo karapat-dapat malaman. Li, Li Yude, Suki Chiang. Kayo dalawa ay magkasabwat, nagbabalak para sa pera at pumatay, nananakit ng walang sala. Isasagawa ko ang katarungan sa ngalan ng langit. Lahat kayo ay babagsak. Oo, dalhin sila sa katarungan. Mga hayop na ito, dalhin sila sa katarungan.
Ipinagtatanggol ko ang katarungan. Aarestuhin mo ako. Ye Wangshu, ang lakas ng bibig mo. Akala mo ba, dahil marunong ka lang ng konting martial arts, pwede ka nang maging pinuno ng Qingzhou? Alam mo ba kung sino ito? Ito ang inspektor ng Qingzhou. Ikaw ang inspektor ng Qingzhou. Takot? Huli na. Ye Wangshu, ngayon, hindi ka lang pumasok sa isang pribadong bahay, kundi inatake mo rin ang isang opisyal ng imperyo. Mas lalong lumala. Ikaw, binabaluktot mo ang katotohanan. Wala bang katarungan? Katarungan? Ako ang inspektor ng Qingzhou. Ako ang batas. Kung sasabihin kong nagkasala ka, nagkasala ka. Ikaw at lahat kayo ay magbabayad sa iyong kabastusan ngayon at magdusa sa mga kahihinatnan. Liu De, bilang inspektor ng Qingzhou, nakikipagsabuatan ka kay Su Qiqiang, isang taong walang kwenta tulad niya, at tinatrato ang buhay ng tao na parang dumi. Ikaw ay isang kahihiyan sa Qingzhou. Ngayon ka lang nagsasamantala para magyabang. Sinasabi ko sa iyo na i-report ko na sa gobernador. Darating siya, kasama ang 8 dalubhasa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Sige, gusto kong itanong, paano ang isang gobernador na hinahayaan ang basura tulad mo na magpalaganap? Paano siya naging gobernador? Ang lakas ng bibig. Dumating na ang gobernador. Nandito na ang gobernador. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo ngayon. Ye Wangshu, kahit gaano ka kalakas, sa harap ng autoridad, kailangan mo pa ring lumuhod. Kamahalan, Kamahalan, dapat kang gumawa ng katarungan para sa akin. kamahalan. May isang tao dito na pumapatay ng mga inosente at inaapi ang mabubuting tao. Kamahalan, mangyaring utusan ang 8 dalubhasa na parusahan siya sa lugar. Eksakto, ang perpektong pagdiriwang ko ay sinira niya. Dapat mo siyang parusahan ng mahigpit. Gusto kong makita kung anong batas ang aking nilabag. Ang iyong nasasakupan na si Suning Hai ay bumabati sa iyo, gobernador. Ang galing niyang matanda. Gobernador, siya ay isang taong naghahanap lang ng gulo. Bobong bulag. Kamahalan, nabigo akong mamuno ng maayos at nasaktan kita. Parusahan mo ako. Ang mga krimeng ginawa nila ay hindi lang ito. Su Qiqiang, nagbenta ka ng peking gamot na nagdulot ng di mabilang na pagkamatay. Liu De, alam mo ang batas at sinira mo ito. Ginamit mo ang iyong posisyon para kanlungan ang mga kriminal. Bawat isang kaso ay hindi mapapatawad. Suning Hai, ito ang Qingzhou sa ilalim ng iyong pamumuno. Inaamin ko ang aking kasalanan. Gobernador, kamahalan. Ang aming mga pamilya ay namatay ng di makatarungan. Mangyaring bigyan kami ng katarungan. Bigyan mo kami ng hustisya. Bigyan mo kami ng hustisya. Bigyan mo kami ng hustisya. Makinig. Ito ang boses ng mamamayan. Mga bantay, arestuhin sila. Liu De, alam mo ang batas at sinira mo ito. Sa pamamagitan nito, inaalis ka sa iyong posisyon, sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Su Qiqiang, kumitil ka ng mga buhay. Ang iyong krimen ay hindi mapapatawad. Ilagay siya sa death row, naghihintay ng hatol. Hoy, 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 Gobernador, puro maling akusasyon iyan. Natural na kamatayan lang iyon, hindi ko kasalanan. Walang ingat ka. Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, nagsisinungaling ka pa rin. Marami kang masasamang ginawa. Karapat-dapat ka nito. Suning Hai, hindi mo nagawa ang tamang pamamahala. Ang mga manloloko ay naglipa na sa iyong nasasakupan. Hindi mabilang na mga patay at sugatan. Ngayon, napatunayan kang nagkasala ng pagpapabaya sa tungkulin. 3 taon na suweldo ang kukumpiskahin. Tinatanggap ko ang parusa. Dalhin ninyo siya. Sandali. Su Qiqiang, tingnan mo ang mga matatandang ito. Wala ka bang sasabihin sa kanila? Ano ang dapat kong sabihin? Pasensya na. Humihingi ako ng tawad.
Ayan, humingi na ako ng tawad. Okay, Gobernador. Gobernador. Iligtas mo ang buhay ko. Pakiusap. Natuto na rin ako. Ikaw, Humingi na ako ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Ang mga matatanda namang ito ay mamamatay din naman. Hindi ko kasalanan. Huwag mo akong galitin. Wala ng pag-asa. Anong ginagawa mo? Tanghin sila. Salamat po. Hindi na kailangan iyon. kung hindi dahil sa iyo, mabibingi pa rin kami. Ang aming mga pamilya ay namatay ng walang kabuluhan. Kung sana'y mas pinansin ko ang aking ama, hindi ito mangyayari. Tayong lahat ay biktima. Ang tunay na kasuklam-suklam ay ang mga walang batas na thugs. Nanay, nakita mo iyon? Magpahinga ka ng payapa. Suninghay, iiwan ko na sa iyo ang natitira. Oh. Paalam po. Tito, Ikaw walang kwentang tao ka. Muntik mo nang masira ang malaki kong plano. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Mag-ingat ka ngayon, magpakababa. Magpakababa. Pero hindi, kailangan mong pumunta at diretsong lokohin ang nanay ni Ye Wangshu. anong tungkol sa nanay niya? Tito, masyado kang maingat. Kahit anong opisyal siya, pwede mong ipadala ang 8 Great Masters para patayin siya, tapos okay na ang lahat. Ang 8 Great Masters? Kalimutan mo ang 8 Great Masters. Kahit tipunin ko lahat ng Masters sa Dakang, hindi nila kayang hawakan kahit isang buhok niya. Ano? Ganoon ba siya kalakas? Sino ba siya? Siya ang Supreme Marshal ng Dakang. Sa isang utos, kinokontrol niya ang buong hukbo. Imposible. Matigas siya, oo, pero hindi ganoon katigas. Iyan ay dahil taga-Dakang ka. Pinagbigyan ka niya. Noong araw, si Mr. Pasa dinala ang 10 Divine Generals ng Maxi upang palibutan siya mag-isa. At ano ang resulta? Si Pasa lang mismo, bahagyang nakatakas, kasama ang kanyang buhay. Kung malaman niya na nakikipag-ugnayan ka sa Maxi, sa ulo mong iyan, Talagang patay na ako. nakahanap ako ng scapegoat para sa iyo. Hindi ka na maaaring manatili sa Qingzhou. Tamang-tama ang timing. May padala sa Fuan Island na ibebenta. Pumunta ka at bantayan iyon. Padala? Sariwa at sariwa silang lahat. Sana lang na ang malas na si Ye Wangshu ay makaalis na sa Qingzhou. Nanay, nahuli ako sa pag-uwi. Jiao, wala na si nanay. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Ate, huwag kang mag-alala. Mag-aaral ako ng mabuti at aalagaan ko si nanay. Komandante, tungkol sa pangalawang binibini, hindi pa rin namin siya maabot. Oy, Alo, may overseas transaction ka. Ate. Ate, ako ito, Jiao. Ate, tulungan mo ako. Ate. hoy. Jiao, ikaw ba yan? Kumusta? Komandante, ano ang problema? May nangyari kay Jiao. Sinabi ko sa iyong manloko ng tao. At naglakas loob ka pang makipag-ugnayan sa pamilya mo? Kiyang, mali ako. Hindi ko na uulitin. Pumunta ako sa napakasamang lugar na ito. At hindi ka pa rin nakikinig. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Hindi na. Tara na? Galaw.
Kung hindi kita papaluin, hindi ka matututo. Kiyang, pakawalan mo ako. Hindi ko na uulitin. Kapag nandito ka na, walang makakapagligtas sa iyo. Ayaw mo sa mabuti, kaya mapapasama ka. Hindi mo gagawin ang madaling trabaho, sumama ka sa kanila, at ibebenta ka sa bahay-aliwan. Hindi, pakiusap. Huwag. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong ibenta. Lumayas ka. Bantayan mo sila. Darating si ikalawang tiyo para mag-inspeksyon. Huwag mong sirain. Sige. Nanay. Ate. Sobrang takot ko. Gusto ko nang umuwi. Tito, tara na. Kumusta ang mga paninda? Tito, wag kang mag-alala. Ang pinagawa mo sa akin, naasikaso na lahat. Tito, kailan ako makakabalik? Nagalit ka kay Ye Wangshu at gusto mo pang bumalik? Komandant, may balita kami. Pero naka-jam ang signal. Hindi matukoy ang eksaktong lokasyon. Pero ang general area ay dito. Isla ng Fuan. Mga dayuhang puwersa. Hindi ba teritoryo iyon ng Maxi Kingdom? Kapag nahuli, walang babalikan. Paano naman ang pangalawang miss? Susunduin ko ang kapatid ko. Hindi, masyadong delikado. Sasamahan kita. Kung lalayo ako sa dakang may tiyak na sasamantala. Bantayan mo ng mabuti ang dakang, hintayin mo ang pagbabalik ko. Naiintindihan. Zhao Zhao. Hintayin mo ang ate mo. Tito, mataas na kalidad ang lahat. Halika rito, ikaw. Tito, paano itong babaeng ito? Maganda. Kaya mo akong kagatin. Kumagat ka ulit, sige. Tigil! Anong relasyon mo kay Ye Wangshu? Oo. Siya ang kapatid ko. Ano? Haha. Ye Wangshu. Ye Zhao Zhao. Kaya pala. Ang galing talaga. Tiyo. Sinira ni Ye Wangshu ang plano namin dati. Ngayon, nasa atin ang kapatid niya. Tapos na siya. Sabi ko sa'yo paulit-ulit na suriin mo lahat bago mang-agaw ng tao, pero hindi. Diretso ka at inagaw ang kapatid niya? Gusto mo bang mamatay? Tiyo. Nandito siya. Hindi ba ibig sabihin noon may hawak tayo sa kanya? Wala yan. Kapag hinarap tayo ng galit na si Ye Wangshu, mamamatay tayong lahat. Ganoon ba kaseryoso? Kung pakakawalan mo lang ako, ipinapangako ko, hindi ka hahabulin ng kapatid ko. Paano kung... Dahil dumating na tayo rito, wala tayong choice kundi sugalan na lahat. Dahil pinatay mo ang nanay niya at binihag ang kapatid niya. Isang tao lang ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Ako. Patay na ang nanay ko. Pinatay mo ang nanay ko. Pinatay mo ang nanay ko. Tiyo, sinasabi mo bang... Umalis.
Mamamatay ka ng napakasakit. Ibig mong sabihin, pinatay mo ang ina ni Yewangshu at ginapos ang kanyang kapatid. Oo, Mr. Pasa. Dahil nasa atin ang kanyang kapatid, hindi na tayo mag-aalala na hindi siya maniniwala. Hihi. Mr. Pasa, bata pa si Kikiang at pabigla-bigla. Pero ang pagkuha sa kapatid ni Yewangshu ay isang malaking tagumpay, di ba? Tingnan mo. Mabuti. Kaya pala ikaw ang pamangkin ni Ninghai. Talagang may pag-asa. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang iyong gantimpala. Salamat, Mr. Pasa. Aalis na po kami. Salamat, Mr. Pasa. Salamat, Mr. Pasa. Sige, ikalat ang balita tungkol kay Sukikyang kay Yewangshu. Ah? Ginoo? Ang isang galit na Yewangshu ay hindi ko gugustuhing pakialaman. Hayaan si Sukikyang na kumalma muna sa kanya. Opo, Ginoo. Yewangshu, sa wakas ay magkikita na tayo muli. Komandante, may balita po tayo. Ang pangalawang binibini ay kinuha ni Sukikyang at nasa kamay na ni Pasa. Sukikyang. Kiyang, layas. Yewangshu, dumating ka talaga. Magsalita ka. Ang kapatid ko, si Ye Chow Chow, nasaan siya? Baliw ka ba? Patay na ang nanay mo, at sa akin ka pupunta? Wala na ang kapatid mo, at sa akin ka pa rin pupunta. Matigas pa rin ang ulo mo. Halika. Patayin mo ako. Gawin mo. Kaya mo ba akong patayin? Patayin mo ako, at hindi mo na mahahanap ang kapatid mo. Hahaha. Hindi ka patatawarin ni Mr. Pasa. Ikaw at ang kapatid mo, sumama kayo sa nanay mo. Dapat matagal ka ng patay. Nitong mga nakaraang araw, nabuhay ka ng kaunti pa. Anong ibig mong sabihin? Sino? Ginoo, nandito na siya. Ang kanyang mga kilos ay napakabilis pa rin. Okay ka ba? Nakita na kita sa mga litrato. Ikaw ang kapatid ni Zhao Zhao. Kilala mo si Zhao Zhao? Nasaan siya? Nag-iisa siyang ikinulong kahapon. Hindi ko alam. Miss? Sinabi ni Zhao Zhao ang galing-galing mo. Pwede mo ba kaming ilabas dito? Sige. Ihahatid kita pa uwi.
Jiao Jiao. Si ate ang maghahatid sa'yo pa uwi. Miss, Jiao Jiao. Mga babae, tara na. May lason ang kutsilyo. Magiging okay ba ang komandante? Siya ang Genway komandante. Magiging maayos siya, sigurado. Ililigaw ko sila saglit. Kayo, samantalahin ninyo at tumakbo. Komandante, ikaw? Ano? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Komandante, komandante, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Komandante, ano ang ginagawa mo? Suning Hai. Ikaw at si Suki Chang, bakit kayo narito? Kala mo ba talaga wala akong alam? Hahaha, dahil alam mo na. Titigil na ako sa pagpapangga. Yi Wangshu, kailangan mong mamatay ngayon. Gaya ng inaasahan, kahit na nasugatan ka, hindi pa rin kita matalo. Sayang naman, masyadong maingat si Ye Wangshu. Su Ninghai. Bigo ang plano. Pasa. Nasaan ang kapatid kong si Ye Chao Chao? Komandante, mas mabuting maging matalino ka para mas maaga mong makita ang kapatid mo. Suning Hai. Talaga bang nakipagsabwatan ka kay Maexibo? Hoy, komandante, hindi mo masasabi iyan. Tinatawag ko itong pagkilala sa panahon. Pero ikaw, dahil pinatay mo ang pamangkin ko, gusto kitang patayin. Si, ha 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 ha. Ito pala ang tawag ng mga tagadakang na magkakagatang mga aso, di ba? Ha 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 ha. Suning Hai, nakikipagsabwatan ka sa mga dayuhang kaaway at sinasaktan ang mga inosenteng tao. Hindi kita pwedeng hayaan na mabuhay. Saka natin makita kung kaya mo. Ye Wangshu. Tiyak na sobrang sama ng pakiramdam mo ngayon. Huwag ka nang magpumilit pa. Ang lason na ininom mo, malaki ang binayaran ko para dito. Kahit kaunti lang, kahit isang elepante, kaya kong patulugin ng 3 araw at gabi. Sumuko ka na ngayon at makakapagligtas ka ng mukha. Hindi masyadong pangit ang kamatayan mo. Ngayon, dapat kang mamatay.
Patayin ako. Hindi ka kwalipikado. Pasa, marami kang ginawang masama. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi mo ako pakakawalan? Ye Wangshu, linawin mo ito. Sino ang hindi makakalabas dito ngayon? Zhao Zhao. Zhao Zhao, huwag kang matakot. Ihahatid kita sa bahay, ate. Ang nakakaantig na ugnayan ng magkapatid. Naaantig ako, maiiyak ako. Ye Wangshu? Mula noong laban nating 5 taon na ang nakalipas, gusto ko nang makipag-away muli. Ngayon, tayo'y lumaban ng patas ng isa pang beses. Kung masiyahan mo ako, makakawalan ko ang kapatid mo. Ano? Sige, laban. Ayos? Gaya ng inaasahan mula kay Ye Wangshu. Kahit sa sitwasyong ito, may ganyan ka pang kakayahan. Tigilan mo iyan. Tigilan mo iyan. Kasuklam-suklam ka. Kasuklam-suklam. Bakit iyon kasuklam-suklam? Taktika lang iyon. Sige, subukan mo ulit. Lagi ka lang umiiwas. Hindi ito masaya. Tumigil. Sinabi kong tumigil. Tingnan mo ako, ang walang pakundangan ko. Bakit hindi mo hayaan ang ating komandante marinig ang boses ng kanyang kapatid? Oh, Ate, hindi ito masakit. Huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka dito. Tumigil. 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 Komandante Ye, maaari mong subukang lumaban. Pero kailangan mong maintindihan. Tingnan natin kung mas mabilis ka. O ang mga tauhan ko ay mas mabilis. Ate, huwag. Jiao Jiao. Ayos lang, bunso. Magpakabuti ka. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ayos lang. Ate, Ikaw. Nasiyahan ka na ba ngayon? Sa wakas, natalo ka sa akin. Makapangyarihan si Lord Pasa. Makapangyarihan si Lord Pasa. Hindi sapat. Ang dating kinatatakutang si Commander Genwei ay natalo ko. Ganyan pala ang pakiramdam. Paano mo nagawang lumaban? Hindi. pakiusap, patayin mo ako. Gusto mong mamatay? Bago ka mamatay, hindi mo ba gustong pagbigyan ng mga kapatid na ito ng isang masayang sandali? Tama na, Pasa, tama na. Luhot. Ate, huwag. Kaming mga taga-dakang ay hindi lumuluhod sa mga hamak. Luhot. Nakita mo ba yon? Lumuhod siya sa akin. Si Ye Wangshu ay lumuhod sa akin. Ye Wangshu. Noong pinatay mo ang mga sundalo ng Maxi Kingdom ko, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Naalala mo ba si Kuntu? Si Su Ninghai ay na-recruit ni Kuntu si Kuntu. Ang pinakamatapat kong alipin, pinatay mo rin siya. Sabihin mo sa akin, dapat ba kitang kapuutan? Pakawalan mo ang aking kapatid. Pakawalan mo ang aking kapatid. Pakawalan siya? Hindi naman imposible. Basta't ikaw ay pumutol ng isa mong binti, pakakawalan ko siya. Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Umalis ka na. Patayin mo na lang ako. Tumahimik ka. Sapat na ba sa iyo? Hindi.
Mayroon ka pang mga braso. Tama. Kung hindi ako magiging panatag. Hindi, hindi. Ate. Ate. Sapat na ba sa iyo ngayon? Sobrang nasiyahan. Ako ay tumutupad sa aking salita. Pakawalan siya. Opo. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Ate. Ate. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ah, bobo kang babae. Ang galing, di ba? Sa ganitong paraan, ang buong pamilya mo ay muling magkakasama sa kabilang buhay. Ayos lang. CJ, nandito si ate. Ate. Ang pinakamalakas na tao sa mundo. Malakas si ate. Pero si ate hindi kayo mapoprotektahan ni mama. Ate. Huwag kang umiyak. Inaantok na ako. Paggising ko, makakauwi na ba tayo? Be home. Paggising mo, ihahatid ka ni ate pauwi. Ate. Huwag kang umiyak. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Yi Wangshu. Sumama ka sa iyong ate sa kabilang buhay. Ikaw. Ito. Kayo masyadong maingay. Ginigising mo ang bunso kong kapatid. Sabay na tayo. Pasensya na, ma'am. Huli na tayo. Dali. Jiao Jiao. Umuwi na tayo. Nanay. Jiao Jiao. Ang mga masasama ay pinarusahan na. Sumalangit nawa.
Ang impluensya ni Pasa sa Dakang ay ganap nang naalis. Si Suninghai at ang mga natitira ay nasa kustodiya na. Kamakailan, ang Maxi Kingdom ay nagiging desperado. Sa labas ng mga hangganan, sila'y nagmamatyag sa atin ng may kasakiman